kung sakali man hamunin ka ni Papa Edo na 2 years na lang, magpakasal na kayo. Sa palagay mo? Ha? Ano? Sa palagay mo? Palagay mo? Ha? Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito, tayo po ay magbibigay ng panibagong reaksyon nga po tungkol po dito sa naging interview po ni Kuya Bal kay Baby Beyonce. At sinasabi po dyan na real talk, real talk po yung mga kasagutan po dito po ni Baby Beyonce, at tahasan po niyang sinagot ang mga katanungan po ni Kuya Bal tungkol po dito sa hamon, kung hamon daw po ni, kung halimbawa po ay siya po ay hahamunin ni Habi Eds tungkol po sa pag-aasawa sa edad na 20 taon. Yan po yung ano tawag yan, matapang po niyang sinagot ang mga katanungan na ito, gaya din po ng katanungan, yung issue po tungkol po doon sa Danjoy. So hindi natin maiwasan mga kalingap, bagamat sinasabihan po tayo na huwag banggitin, pero dito sa pagkakataon na ito ay nabanggit naman po ni Kuya Bal sa kanyang vlog ang Danjoy. Wala naman po tayong masamang intention po rito kung babanggitin po natin ang love team na nakaraan. Okay, ito ay katanungan lang po ni Kuya Bal na ano ang saloobin ni Baby Beyonce tungkol po dito sa naganap na paghihiwalay o ang tawag diyan, paghihiwalay ba diyan, dismantling, yung hindi pagpapatuloy po ng love team na Danjoy. Okay, so yan po yung ating paksa. Susubukan po nating bigyan ng ating opinion, kuro-kuro, komento at reaksyon. Okay, so bago po yan mga kalingap, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At syempre, kung bagong dating lang po kayo sa munting channel na ito, ay sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod po pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega love shout out sa ating kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon aka Virador. Okay, so panuorin muna natin mga Kalingap ang isang video clip na ating pong kinuha sa interview po ni Kuya Bal kay Baby Beyonce. Panuorin po natin mga Kalingap. Tara, tao po. Ay, magandang araw po, Beyonce. Congrats! 18 months na pala kayo ni Papa Edo natin. 18 months, di na basta-basta yun, sir. Di ba mga kaibigan? Yes. Huwag mo tulungin yan at walang alam sa pag-ibigyan. Yung mga binata, huwag mo tulungin yan. Congrats, Beyonce, sapagkat sa loob ng 18 months ninyo ni Papa Ed, ano yung mga experience na hindi mo makakalimutan? Uy, grabe. Ang dami daw po ang mga experience. Kahit pag-scout. Isa na po sa mga bagay po na hindi nyo makakalimutan, yung pagsama nyo sa mga scout. Anong klaseng scout yun, Baby Beyonce, yung hindi mo makalimutan? May holding hands bang kasama yan? Nako! Meron ba yung mga... Hindi na po yung naiwasan kasi. Yes! Grabe, tutuwa sila ng kaibigan. Ha? Madalas po bagay na daanan, syempre po. Inaalayan. Bilang gentleman, di ba? Alright, so yung hindi daw makakalimutan po ni sa 18 months na pagsasama po ni Baby Beyonce at Papa Eds ay talaga naman pong siyempre hindi natin nag-count po sila. Maraming
masasayang moments together. Sila po ay nag-create ng masasayang mga moments together sa dami po ng kanila pong napuntahan, sa kanilang mga biyahe, kung saan-saan. At very memorable po siguro mga kalingap ay yung, isa sa mga memorable, wari ko mga kalingap, ay yung experience po nila sa biyahe po nila sa Palawan, sa Hong Kong, hindi po ba mga kalingap? So yun po siguro yung treasure po ni Baby Beyonce, at hindi lamang po siguro si Baby Beyonce mga kalingap, kundi po kay Papa Eds. So, at isa nga po dyan daw po na hindi din daw niya makakalimutan mga kalingap ay yung pagsama-sama po ni Baby Beyonce kapag sila po ay nag-i-scout. Kaya luko rin po ito luko rin po mga kalingap itong si Kuya Bal. Wala bang holding hands? Okay. So sabi po naman po ni Baby Beyonce, siyempre hindi daw po maiiwasan. So hindi daw po maiiwasan mag-holding hands, lalo na po kung madulas yung daanan. Siyempre naman, it's a sign of being gentleman ni Papa Eds. Siyempre, aalalayan po niya yung kanyang partner. Hindi po ba? Alalayan po niya yung kanyang partner. So alam po naman natin yan, nakita po natin sa mga vlog kung paano sila mag-holding hands. Maski sa vlog po na ang monthly ano tawag po dyan, vlog na nakikita po natin, ay napakabilis po itong si Papa Eds. Nakahawak kaagad po sa kamay po ni Baby Beyonce. Okay? Ng 18 months, doon sa pag-scout, ano yung tagpo talaga na hindi mawawala, kahit halimbawa na lang sakali man si Papaido ay mag-abroad, tapos tumagal siya dyan, halimbawa lang naman yan. Ano yung mga bagay na di mo siya makakalimutan, baka tiyakan mo pa. Nako. Ano mo yung, ilapit mo, engineer? Ano yun, yan siya yung mga bagay na talagang sadyang di mo makakalimutan? Yung yung pagiging niya. Pagiging caring. Wow! So, sabi po natin, caring pala si Papa Eds mga kalingap, Sinasabi po natin na tahimik, mahirap pakisamahan, may ugali po. Yan din po yung sinasabi ni Kalingap Rob, mga kalingap, na itong si Papa Eds daw po ay may ugali. Tahimik lang sa isang sulok at medyo anong tawag diyan, medyo magbibigay ka ng distansya, pero itong sinasabi naman po ni Baby Beyonce mga kalingap ay talaga naman po very caring pala itong si Papa Eds. Okay. So nararamdaman po ni Baby Beyonce kung paano po siya i-care, kung paano siya alagaan po ni Papa Eds. So ibig sabihin pala ang katauhan o isa sa mga magandang pag-uugali po ni Papa Eds dito mga kalingap ay yung pagiging caring o mapag-alaga. Okay. Halimbawa, yung malambing ba si Papa Edo? Nako. Malambing ba? O siya yung tao walang pakialam? Sa'yo, sa palagay mo, anong mas si Papa Edo ba ay malambing or parang walang pakialam? Pag hindi natin kilala mga kalingap itong si Papa Eds, masasabi po natin suplado, okay? Para sa akin kung hindi ko kilala at simulat sa poll naman po ay nasubaybayan po natin itong journey ni Papa Eds dito po sa Kalingap at dito po sa YT, ay sasabihin po natin suplado kasi straightforward po siya kung sumagot sa mga katanungan, lalo po kung naiinis. Lalo po kung naiinis si Papa Eds, nako, talaga naman pong diretsuhin po kayo. Pero yan yung sinasabi, malambing daw ba itong si Papa Eds? Minsan lang daw. Ay normal man yun sa lalaki. Ano na hindi nakahalik. Nako. Diba? Pero nako, ito si Kuya Bal, Kuya Bal, okay, nakahalik agad ka, Kuya Bal, baka mamaya itong mga protector ng mga kababayan po natin na hindi nakakaunawa, baka may mga morality advocates, itong mga
morality advocates po natin, baka hindi po nila maunawan yung sinasabi mo na ikaw ay nagpo-promote ng ganyan-ganyan sa mga kabataan po natin. Nako. Okay. Okay naman si Papa Edo. 18 months ninyo ni Papa Eds. Anong mensahe mo, Beyonce, sa loob ng 18 months ninyo ni Papa Edo? Mensahe na Gusto ko sa kanya magpasalamat kasi hindi po siya nagsasama. Tsaka, yun, tuloy-tuloy po yung samahan namin. Talagang wala pong nakakasira pa. Yes, wala pang nakakasira. Ibig sabihin ay yung mga sinasabi nilang mga matatag. So ito pala sa 18 months ay alam po, nararamdaman po ni Baby Beyonce mga kalingap na ang EDSI ay matatag. Walang makakasira. Walang makakasira, sabi po niya. Maganda, no? Talaga naman po mga kaibigan. Matatag. Andyan sa pala. Nabalitaan mo yung nangyari sa Danjoy? Nako, Kuya Ban. Ano yun? Anong mensahe mag-Papa Edo tungkol doon sa ganon? Yun po, kung sakaling gusto ko po maging siya. Maging totoo po siya sa akin. Magsabi po siya kung dumating po sa point na na po siya. Napapaasawa. Okay, so tama po yan mga kalingap. At ito po yung hinahanap. Okay, so pasensya na po kayo kung makakapagbigay po ako ng maikling komento tungkol po diyan mga kalingap. Ito po yung hinahanap po ng mga supporters doon sa natapos na love team. Hindi natatanggap po naman po nila. Tanggap po naman daw po nila yung pangyayaring yun. Pero ito daw po ay kagaya po itong sinasabi po ni Baby Beyonce mga kalingap kung dumating daw po yung punto na talagang hindi na niya po mapigilan kasi alam po naman natin may edad na po itong si Papa Eds marrying age na po siya. Kung halimbawa ay dumating yung punto na talagang hindi na niya po mapigilan ang kanya pong sarili, hindi na po siya makapagtiis at gusto na po niyang mag-settle down or in other words, sa diretsahan pananalita ay gusto na pong lumagay sa tahimik. Magsabi lang, maging prangka o maging magpakatotoo. Yan po yung hinihiling po ng ating mga supporters naman maging totoo sa sarili. At nang sa ganun ay siyempre isaalang-alang mo naman din po yung damdamin. Damdamin po nung partner o yung ka-love team mo. Okay, maski sabihin mong love team lang yan o walang relasyon, walang relasyon man na naganap. Pero bilang pagbibigay respeto doon sa rules na sinasabi na kapag ka ikaw ay mayroon ka ng ibang jowa o ibang karelasyon, maging matapat ka. Maging matapat ka doon sa iyong partner. Pasensya ka na, hindi natin may tutuloy. Hindi na natin itutuloy ang ating love team kasi pasensya ka na, ay may pangyayari sa aking buhay. So yun po siguro yung pinupunto dito ni Baby Beyonce mga kalingap. Tama naman po. Agree ako po dyan na Baby Beyonce. At sa ganun ay may iwasan po yung naganap po. Okay? Sabihin po niya para hindi din po masaktan daw. Hindi daw masaktan. Sabi ko na nga ba kung sakali bang si Papa Edo ay mag-asawa, masasaktan ka ba? Beyonce? Sa totoo lang. Yung real talk, ika nga, masasaktan ka ba pag si Papa Eds ay kung sakali na may mag-asawa siya, ganyan, ng iba? Siyempre naman, Kuya Bal. Okay. So, ibig sabihin pala mga kalingap so dito po sa pag-amin po ni Baby Beyonce, para sa akin lang ito yung opinion ko lamang para sa akin, pag sinabi mong nasaktan ka, maski marami nagsasabi na love team lang, pag ang isang tao ay nasasaktan, kapag halimbawa daw itong si Papa Els ay mapunta sa iba, ay masakit din daw. May mararamdaman na sakit daw po itong si Baby Beyonce. Ngayon, para sa akin ngayon na opinion, ay ibig sabihin talaga ay meron ng nabuo.
mayroon nang nabuong pagtingin. Mayroon na pong nabuong pagtingin, mayroon nang nabuong pagmamahal sa puso po ni Baby Beyonce. Agree? Agree ba kayo mga Edsin yan? So, siguro, ay kunting ano na lang, push para maging totoo na. Bagamat alam po natin, mga iba po dyan ay pre-push na po na talagang sila na nga po. Kasi yung huli pong episode po nila, yung huling episode po nila ay talagang sinabi ko na nga na uso yung salitang scripted, pero sa akin nararamdaman ko sa mga mata po ni Baby Beyonce na talaga naman pong hindi na po scripted yung sinasabi po niya, yung pag ano ng tingin kay Papa Eds ay talaga naman pong makikita po sa mata, di ba mga kalingap? Bakit? Yan, pinapahalagan po yung samahan. Nahulog bang loob mo kay Papa Edo? Nahulog ang loob mo? Napamahal ka ba sa kanya? Yan, Yay, nako po. Sabi na nga ba mga kalingap ha? Yan po mga kaibigan. Kung sakali man na tumagal pa ang IDSI, mga ilang taon pa ang gusto mong hangarin? Ilang taon? How many years pa kung sakali man? Depende na. Okay lang po kuya. Kahit Yung hanggang kaya po ni niya po. Hanggang kaya. Hindi kaya po ni sa palagay Papa ko, Eds. kung sakaling mawala ang IDSI, kung mawala ang IDSI, si Papa Edo ba ang talagang sisira? Nako Kuya Bal Kuya Bal, intrigero talaga ito si Kuya Bal mga kalingap. Pero alam mo, ang galing-galing po ni Kuya Bal he is a good interviewer. Kasi marunong siyang makinig kung ano yung nauna po niyang tanong at ano yung isusunod po niyang tanong, okay? Hindi kataka-taka naman po mga kalingap kasi broadcaster po itong si Kuya Bal, kaya hindi kataka-taka na siya po ay napakagaling po niyang mag-interview. O sino sa inyo? Palagay mo lang, sinong unang sisira sa IDSI? Sino nga? Ikaw o si Papa Edo? Siguro. Siya? Ang mira, si Papa Edo palang unang makakasira. Bakit mo sabi yan? Tanda na, no? Yan, tama po. Kasi nga, hindi natin may iwasan sa edad po niya, baka sa bigla-bigla na lang pong magbago ang ihip ng hangin ay magpaalam na po sa kanya pong magulang. Mapa! Nasa edad na po ako, talagang gusto ko nang mag-settle down. Okay? Hindi masasabi kung Kung sa bagay, no? maramdam na siya na. Tulad ni Papa Dan, di ba? Nag-asawa. Oo. Tama po siya, no? Tama naman po si Beyonce. Ilang taon ka gusto mong mag-asawa? Anong edad? Kung sakali. Halimbawa, nag-18 ka na. Ano bang the best sa yung edad? 19, 20, 21, 22, 23, 24, ano? Ano? Ilang taon ka, ilang edad mo na mag-asawa ka? Bilang isang babae. Planning. Parang ganun, planning. Siguro po mga 20? Nasa 30 po, ganun. 30? Grabe naman po, Beyonce. 30. So ilang taon pang maghihintay po si Papa Eds, Kung sa edad na 30, ilang taon na po si Papa Eds noon, Nako, baka senior citizen na po si Papa Eds noon. Pag senior citizen na po si Papa Eds, makakaisa pa kaya? Mga kalinga? Nako. Ang biro, 30. 30. Kung sakali, Jancy, mag-18 ka. Tapos yan. Jancy, ayaw kong maghanap ng ibang babae. Mahalin ko. Kasi, na-develop na ako sa'yo. Na mahal na kita. 2 taon, maghahanda na ako. Di 18 ka na. Plus 2, 20. Ano ba, kapayag ka ba na kung sakali man hamunin ka ni Papa Edo na 2 years na lang, magpakasal na kayo? Sa palagay mo? Ano, sa palagay mo? Palagay mo?
Ano? Ay, nag-iisip. Yes, nag-o! Yan, pwede. Yan. Sa 20 years old mga kalingap, kung hindi man po nakatapos pa si Baby Beyonce sa edad na 20, nandiyan naman po si Papa Edge. Pwede naman po niyang ipagpatuloy po yung kanyang pag-aaral at si Papa Edge na po ang bahala po dyan mga kalingap, hindi po ba? Kung talagang desidido na po itong si Papa Edge, sabi ko nga kanina mga kalingap, pinagdidikinan po natin kasi yung edad po ni Papa Edge, sa 20 na edad po ni Beyonce, kung sakasakali makonbinsi po siya ni Papa Edge na sa ganung edad ay pwede na rin po mga kalingap, hindi po ba? Grabe yan, talaga naman po. Nag-uuna. Kasi yan may mula sa puso mo. Ibig sabihin, 20 years old ka, mag-asawa ka na. Abay, magandang ano yan. Oo, maganda yun. Tama. Tama na yun, no? Pwede. Director, Sir, maninong tayo. Yes! Ninong kami. Ate po. Okay, so ninong kami daw, sabi po ni Kuya Bal, si Presbyrador din daw, ninong, oy, may kisali na nga rin po ako dyan, mga kalingap. May kisali na rin po ako dyan, Kuya Bal, pwede bang may kisali ako riyan sa ninong-ninungan po ninyo, Nako, kung sakasakali ay mapapabiyahe po rin ako dyan papuntang Daet at makita po ng personal po ang EDC, hindi po ba? So sana ay tuloy-tuloy na po. So yan po mga kalinga pa, napaka-komprehensibo, napaka-straightforward ang mga sagot po ni Baby Beyonce, maski sa mga medyo mga tanong na medyo personal, medyo mahirap sagutin dahil kinakailangan pag-isipan mo kung ano yung sana po ay itong mga kasagutan na ito ay hindi lamang po sa vlog, baka mamaya sabihin na naman po, usong-uso nga, sabi ko kanina, usong-uso yung salitang scripted. Sana yung mga sinagot po dito ni Baby Beyonce ay hindi scripted, mga kalingap, ito dapat ay mula po sa puso. Okay, bagamat sinasabi ko kanina pa po sinasabi na halata naman din po na talagang may pagtingin na at may nabubuo ng pagmamahal sa puso po ni Baby Beyonce. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, at muli, pinakikiusapan po kayo ng inyong pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng inyong like, share, at subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.